Magandang gabi po mga kapatid. Muli tayo po ay nagsasama sa ating pag-aaral po sa gabing ito. At nawa po tayo ay kahit pa paano ay magkaroon po ng uh, karagdagang kaalaman at maaaring makapagpatibay po sa ating pananampalataya. Sa ating po mga kakapsat, JT Northern Luzon, na bangarabi kada kayo amin kakapsat, at diha sa atong mga kagsoonan sa Mindanao ug sa Visayas. Maayong gabi sa inyong tanan, maigsoon. At dito po sa ating mga kapatid sa Bicol, Diyos barahay nagbanggi sa inyong dugabos. At sa ating po mga kapatid, kaibigan, dyan po sa Pangasinan, Santos, Yalabi. At dyan po sa may Carabao Island, maya da gabi. At dito po sa amin, maya pa may karing kapatid. So ang ating pong pag-aaralan po sa gabing ito, alam nyo itong cephalomegaly. Actually, akala ko inimbento ko lang yan kasi meron siyang namatay na kapatid, isa sa dahilan ng kanyang kamatayan ay yung cardiamegaly. Lumagtay ang puso niya at nagkaroon siya ng cardiac arrest. Alam ko yung ulo ay cephalo. At yung salitang megaly, galing po sa salitang megas na ibig sabihin great. So yung cephalomegaly, ang ibig sabihin niyan, enlargement of the head. Actually, yung pong titulo na yan ay may pagka-joke, ano po. Pero sa kabilang banda, yung din po ay may katotohanan. So ang ating pong mensahe po sa gabing ito ay tinatawag na cephalomegaly, o also known as vain glory. Yan po ating mensahe po sa gabing ito. Maaaring nagtataka kayo sa titulo, ano po? Cephalomegaly. Yun po ay actually medical term. Nakanamang kondisyon ng ating ulo na lumalaki siya. So, ito po ay paglaki ng ulo. Although yan po ay literally, yan ay isang medical condition na lumalaki ang ulo, pero ang ating pag-uusapan ay figuratively, yung mga taong lumalaki ang ulo. Kaya nga po also known as vain glory. Usually makikita natin itong mga ganitong klaseng tao na ako pinakamagaling, tingnan ako pinakamagaling. Parang gayon po, makita natin halimbawa ng isang taong mayroong vain glory o spiritually meron siyang cephalomegaly. Huwag niyong kalimutan po yan, cephalomegaly. Yan. Pero ang pinag-uusapan natin hindi yung literal na paglaki ng ulo, ano po? Kundi yung paglaki ng ulo sa spiritual na kahulugan. Yun po ang ating dapat tandaan po sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Ano po? So, ano yung ibig sabihin po ng vain glory? Dito po tingnan po natin sa wikang Tagalog po yung vain glory. Ano po? Parang bagang ibig sabihin niya parang yung ikaisang parang may pagkamayabang, vain glory, ano po. Dito po sa English, sabi niya, ito po yung galing siyempre sa wikang Grego, yung dahil lahat po ng mga salita sa Bagong Tipan ay galing po sa salitang Grego yan, dahil ang original na wika ng Bagong Tipan ay Koine Greek. Yun po isang uri ng Grego na pangkaraniwan sa mga pangkaraniwang mamamayan. At ito ay malawakang ginamit sa panahon na isinulat po ang Bagong Tipan. Hindi po ito yung matataas na Grego. Ano po? Parang sa atin, hindi po ito yung English na ginagamit sa nagdo-doctorate o master's degree. Hindi po yun. Kundi ordinary English na ginagamit sa pangkaraniwang pakikipagtalastasan. So ito pong vain glory, ito po ay translate mula sa Grego ng kahulugan vain conceit, empty conceit, a state of pride that has no proper basis. Ito po yung mga taong may mataas na pagtingin sa sarili pero sa katotohanan ay walang basihan nyo. Mataas lang ang pagtingin nila sa kanilang sarili. May mga tao na magaling talaga dahil may basihan talaga, magaling talaga sila. Pero ito mga tao may vain glory, ito yung sinasabing vain conceit. Ibig sabihin,
walang kabuluhang pagmamayabang o walang kabuluhang mataas na pagtingin sa kanyang sarili. Kung minsan sinasabi, masyado siyang conceited, ganyan. Sabi niya, masyadong believe sa sarili, ganyan. Pero ito'y kalagayan ng pagkamataas na walang basihan. Alam po niyo, ang pride ay hindi masama. Meron tayong tinatawag natural pride bilang mga tao. Dahil kung wala tayong pride, katulad lang po tayo ng mga tinatawag na taong grasa. Kasi wala nang damit. Pero wala silang pakialam dahil wala na silang self-pride. Pero yung ordinaryong tao, meron siyang pagpapahalaga sa sarili niya. So, siya'y nag-aayos at siya po ay nagbibihis na naayos sa kanyang sa sitwasyon, yun po ay natural. Hindi masama po yun. Pero itong ikaw ay mayroong pride na walang basihan, ayan po ang masama. Yung may sinasabing kahulugan ni Strong, ano po? Vain conceit, empty conceit, a state of pride that has no proper basis. Ito po yung masyadong mataas ang pagtingin sa sarili na wala namang basihan. Ano po? Dito po ito yung makikita na sa Pilipos. Sa ikalawang kapitulo po ng Pilipos, ano po? Sa ikatlong, kung natin gamitin yung kapitulo, kabanata. Dito po sa ikalawang kabanata, sa ikatlong talata. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring ng iba higit na mabuti kaysa inyong sarili. Dito po sa New King James Version, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let esteem others better than himself. So by necessary inference, may mga Kristyano na ginagawa mga bagay na sa pagpapaligsalo, selfish ambition. Ibig sabihin, pinakikita ang kanyang para bagang siya'y magaling. Para siya tingalain ng mga tao. Pero hindi sinasabi ni Pablo natin gagawin sa ganung paraan. O sabi po rito, o sa kataasan. Dito po sa New King James, conceit. Kataasan, masyadong mataas na pagtingin sa iyong sarili. Dito po sa American Standard Version, doing nothing through faction or through vain glory, but in lowliness of mind, each counting other better than himself. Yun po isang magandang palutuntunan sa buhay na ang pagtingin mo sa iba ay mas magaling sa iyo dahil pakikinggan mo siya kung anong sasabihin niya. Itong mga taong vainglorious or conceited, hindi nila pakinggan sinasabi ng iba, ngunit sila lang masusunod. Yun po ay kasalanan. Huwag natin gawin yun. So ito ang antithesis ng vainglory ay humility. Pagpapakumbaba ng kaisipan, lowliness of mind. So hindi natin tinataas ang ating mga sarili. Hindi nilalagay natin ang ating sarili sa tamang kalagyan. Ito po mapapansin po natin to sa mga ibang mga kapatid na mga ngaral. Alam natin ang kailang abilidad. Alam natin kailang kaalaman. Pero kung sila'y makikipagtalas-tasan sa mga taong may higit na kaalaman sa kanila, akala mo mas magaling pa sila. At mahalata mo sa sinasabi nila na hindi nila alam sinasabi nila. Yun po ay isang uri ng vainglory or conceit. Magaling tayo sa iba. Lalo higit kung alam natin ang taong ini mas magaling sa atin. Noong po ako ay unang nakilala ko si Brother Ron Halbert. Kami naglalakad po sa kapaligiran ng bahay ng sinasirang brother yung preacher po sa Muñoz. Ano po? Doon kami natulog eh. Pero bago kami natulog, naglakad kami. Ang sabi niya, kung kalimutan ang mahalagang bagay na ito, kailangan tanggapin mo may mas magaling sa iyo. Para yun ay isang tao na pwede mong tanungin kung ikay may hindi naintindihan, maganda yun, ganyan, sapagkat meron kang makakatulong sa iyo. On the other hand, dapat mo rin tanggapin na ikay mas magaling sa iba upang matulungan mo sila. Ganyan. So in other words, hindi sinasabing kayo magmataas o
magmayabang, hindi. Yun ang talagang tamang attitude, ano po. Kaya kung tayo po, alam natin ang abilidad mo eh. Alam mo yun eh. Alam mo, nalalaman mo, alam mo yun. Huwag ka makipagpantay sa mga tao mas magaling sa'yo. Kailangan tanggapin natin na mas magaling sila sa atin. At makakatulong sila sa atin kung meron tayong hindi alam. Mahirap ang kalagayan ng tao siyang pinakamagaling. Bakit? Wala na siyang tatanungan. E samantala kung tayo po ay mapagkumbaba, mayroon tutulong sa atin. So yun po isang dapat nating isipin. Kasalanan po kasi yun. Na tayo sobrang magmataas kaysa sa ating dapat na kalagyan. So yun po isang bagay na huwag natin gagawin. So sa ang pinakamaganda talaga sa lahat ng pagkakataon, tayo magpakababa. Yung lowliness of mind, sinasabi po sa atin yun, di ba? Lowliness of mind. Dito po sa Galatians chapter 6 verse 3, ano po? Sabi rito, ito yung isang magandang kahulugan na sinasabi ni Pablo tungkol sa vainglory. Tingnan natin sa English. For if anyone thinks himself to be something, when he is nothing, he deceives himself. Sabihin sa ating wika sa Galatians chapter 6 verse 3, sapagkat kung inaakala ng sino man na siya'y may kabuluhan, kayong wala naman siyang kabuluhan, ay dinadaya niya kanyang sarili. That's a very good biblical meaning of vainglory. Pagka iniisip mo na kayo may kabuluhan, samantalang wala ka namang kabuluhan, ay dinadaya mo yung sarili. Yung nagsabi po niya na walang iba kundi si Apostle Paul. Ano po? Kung inisip natin na tayo may kabuluhan, pero sa katotohanan wala tayong kabuluhan, dinadaya natin ang ating sarili. So, dapat alam natin talaga ang ating kalagyan. Alam ba talaga? Saan ka nakalagay? Ano bang yung kakayahan? Kailangan po natin yun. React according to that. Huwag tayo masyadong magmataas sa mayabang. Ano po? Vainglory. Ano ito? You put others down. Sinisira mo yung iba para maitaas mo sarili mo. Yun po ay isang symptom of vainglory. Marami mga taong gano'n. Kung kayo po, sa lahat ng konteksto ng mga lugar o kung saan tayo naroon, kung tayo po ay nasa employment, may mga tao gustong umangat sa kanilang posisyon at mayroon silang inaakalang kanilang kakompetisya, sinisiraan nila para maitaas sa kanilang sarili. Commission, hindi mo totoo yung sinasabi nila para lang maitaas silang kanilang sarili. You put yourself up by putting others down. Yun po isang symptom ng vainglory. Sinisiraan mo yung iba para itaas mo sarili mo. Hindi po tayo nakikipagpaligsahan sa isa't isa sa kaariyan ng Diyos. There is no competition in the kingdom of God. Tayo po ay nakalagay sa isang kalagayan na naayon sa ating kakayahan. At alam ng Panginoon yun. Bawat sa po sa atin, iba-iba binigay ng Panginoon. Naalala po niyo yung parable of the talents? Bakit binigay ng Diyos yung isa ay 5 at yung isa ay 2 at yung isa ay 1? Bakit ganun ang nilagay ng Diyos? Meron siyang prinsipyo na po, ayon sa kanilang kakayahan, kanya. Alam ng Diyos ang ating kakayahan. So, yung ating responsibilidad na nabigay sa atin, ay alam ng Diyos yun, sapagkat alam ng Diyos ang ating kakayahan. In other words, yung tao binigay ng 2 talento, hindi niya kaya yung 5 talento. At yung 1 talento, hindi niya kaya 2 at 5. Kaya lang niya 1. So, yun ang binigay ng Diyos sa kanya. It doesn't matter kung ilan ang talento yung binigay sa atin ng Diyos. For as long as tayo maglingkod, ay siya binigay sa atin ng Diyos. Dito sa Matthew chapter 25, verse 15. Ang isa ay binigyan niya ng 5 talento. Ang talento po rito ay hindi kakayahan. Actually, pera. Ang isa ay 2, at ang isa ay 1. Sa bawat isa ay ayon sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ay lumayo na siya sa paglalakbay. Ito po isang parable
Pero ito'y totoo. Dito po sa 1 Corinthians chapter 3, ito po ay pinakita sa atin ni Apostle Paul. Iba yung kakayahan ni Apollos. Iba yung kakayahan ni Apostle Paul. Pero pareho silang ginagamit ng Diyos sa kanyang kaharian. Ano po? Dito po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 5. Simula tayo 4 and 5. Sapagkat kapag sinasabi ng isa ako'y kay Pablo, at ang isa ako'y kay Apollos, hindi ba kayo mga tao? In other words, hindi ba kayo makalaban? Hindi kayo spiritual kanya. Kung di ba katulad kayo ng tao sang libutan, dito sinasabi ni Pablo. Ano nga ba si Apollos? Ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamagitan ng isang palataya kayo, ayon sa tinakda ng Panginoon sa bawat isa. Ang kakayahan ni Pablo ay magsimula. So sinimulan niya ang kabayan sa Korinto. Sino ang nagpalago? Si Apollos. Si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. So mas dakila si Pablo kaysa kay Apollos? Hindi. Actually, pareho silang walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, kundi ang Diyos ang nagpalago. It doesn't matter. Ang Diyos pa rin ang nagpapalago. Hindi si Pablo, hindi si Apollos. Sa verse 7, kaya't walang anuman nagtatanim o nagdilig, kundi ang Diyos ang nagpapalago. So in other words, tayo ay kumbaga sa chess ay pawn lang tayo. Ang Diyos ang hari. Siya nagpapagalaw sa atin. So kung masyado mataas ang tingin natin sa ating sarili, nako, delikado yan. Vainglory, palagi sila nag-aangad ng personal recognition. Kailangan appreciate mo sila, kailangan kilalanin mo ginawa nila. Alam po nyo, kikilalanin nila o hindi kilalanin ng ating ginagawa sa kanilang Diyos. Doesn't matter. May nakaalam dyan kung anong ating ginagawa. Yan ang Diyos. Ano bang ginagawa natin kung ito ay sa kalooban ng Diyos? Kikilalanin nito ng mga kapatid o hindi. It doesn't matter. Dahil sa Diyos, yun ay may kabuluhan. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo maging may matatag, hindi nakikilos, na laging sagalang sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So, kung gumawa tayo. Ayon sa kalooban ng Diyos. Kilalanin tayo ng tao, hindi. Doesn't matter. Ang Diyos, alam niya ang ating ginagawa. At yun ay kanyang bibigyan ng gantimpala pagdating ng ating Panginoon. So, yung mga tao may vainglory, gusto nila, pinupuri sila. Gusto nila, sila binibigyan ng kahalagahan. That's another symptom of vainglory. At gusto nilang preeminence, sila ang masaas. Kuminsan kumbaga sa pelikula, silang mataas sa billing. Nakikita natin sa mga kapatid, gusto niya siya ang pinakamaganda paksa. Gusto niya siya walang magsasalita o siya walang magsasalita. Ako, kahit akasala ko, kay gitna, kay una, kay huli, it doesn't matter. Ang importante, kayo nakapangaral at nakapaglingkod sa Panginoon. Pero iba, preeminence, kailangan silang itaas, kailangan silang bigyan ng kahalagahan. Iyon po ay vainglory. Kung gusto po niyo ng ganyan, pumunta kayo sa politics. Pero huwag kayo pumunta sa kahanan, maglingkod bilang mga Kristiyano sa kahanan ng Diyos. Yun po ay kasalanan. We do not need recognition. We do not need preeminence. Wala tayong karapatan dyan. Sa preeminence na yan, mamaya makikita natin kung sino lang may karapatan sa pagiging mataas sa kahanan ng Diyos. Hindi tayo mga Kristiyano. Vainglory. Makita nyo, kung ito'y maaral, may tendency siyang pakita niya siya naiiba. I am unique. Ako'y naiiba sa lahat ng iyan. Para mapansin siya. That's another vainglory. Alam mo ako, kanya. Mga yan, naiiba ko dyan. Hindi ko sila katulad. Yan ang tendency to want to be different. Yun po another symptom ng vainglory. O kaya ito pa, siya magtuturo ng panibagong aral. Ay ito pong tandaan ninyo, pagka may taong nagsabi, meron akong bagong aral, alam nyo, naiba itong aral ito kaysa sa traditional na
napakinggan na natin. Which is not to say na traditional ay tama. Pero siyempre, yung matagal na nating pinaniniwala, usually yan ang totoo. Tapos may magsasabi ngayon, mali yan. I don't, bagong turo kanya. Ito pakinggan nyo. Mag-ingat po tayo sa gano'n. Noong panahon pa po ni Solomon sa Ecclesiastes, at sinasabi ni Solomon, wala namang bagong bagay sa ilalim ng lupa. Sabi, wala namang bagong doktrina sa Biblia. Lahat ng mga doktrina ay nakalagay na sa Biblia. So ano pang bago dyan? Nagbabago bang Biblia? Hindi. So paano magbabago yung aral? So pag may tao nagsasabing, meron, alam mo, may tuturo ko sa inyo bago, vain glory. Pagyan tayo sa tao yun. Most probably, yung tinuturo niyan ay mali. Ito po sa Ecclesiastes chapter 1, yun po ay sinasabi na po ni Apostle Paul na wala nang bago sa ilalim ng lupa. So wala nang bago. Kung ano nangyari ng una, yan ang mangyayari sa susunod. So wala nang bagong bagay sa ilalim ng araw. Dito po sa Ecclesiastes chapter 1 verse 9. Ang nangyari ay siyang mangyayari at ang nagawa na ay siyang gagawin at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Kung ano na ipangaral noong unang panahon ng mga apostol, yan pa rin may papangaral ngayon. Wala na bagong araw. Kaya yung mga taong vainglorious, pakinggan nyo sa akin. Ito'y bagong aral. Hindi pa ito napakinggan ng iba. Hindi pa niya napakinggan sa iba. Sa akin lang niyo mapapakinggan. Mag-ingat tayo sa ganyan. That's vainglory. Mga kapatid, that's vainglory. At yung mga nagtuturo ng false doctrine, ingat po tayo dyan. Yun din na isa symptom of vainglory. Meron silang may susunod sa kanila. At yung mga cult na meron silang yung kailang preacher tinatanggalan nila na siya lamang ang masusunod. Yun ang cult. Yun po ay vainglory. So ito po ang iba-ibang symptoms ng tinatawag natin vainglory. Ito yung pagmamataas ng hindi nararapat. Kaya yung salitang vain, empty. Glory, kalalatian. Walang kalalatian actually. Pag tayo po ay vainglorious, wala talaga tayo glory pagka gano'n. Empty conceit. Sabi nga nila, empty conceit. Vain conceit. A state of pride of which there is no basis. Yan po ang kahulugan ni Strong's. Ano po mga kapatid? So pagka ganyan, tayo po ay mag-iingat sapagkat hindi po yun po yung vainglory. Ngayon, sa mga mangangaral ba sa kaharian ng Diyos ay may vainglory? Definitely. Meron. Ito pa yung totoo pa sa panahon ni Apostle Paul. Lalo po si Apostle Paul ay nabilanggo. Ito po yung mababasa natin sa Philippians. Nung sinabilanggo, ito pong sinasabi ni Apostle Paul. In other words, nung sinabilanggo, actually ito yung pagkakataon sa Ebanghelyo na mas lumago pa. Obviously, dahil si Apostle Paul ang maraming gawain sa panahon na yon, maasang mga kapatid kay Apostle Paul. Pero nung si Apostle Paul nakabilanggo na, so ito naging pagkakataon na yung mga kapatid na naging mas matapang sa kailang pangangarap. They become bold in their preaching, for they know that I am appointed for the defense of the gospel. In other words, itong tagapagtanggol ng Ebanghelyo ay nakakulong na. So, sino pa magtatanggol sa Ebanghelyo? So, ito ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga kapatid na sila ngayon ay maging bold, maging matapang sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo. Makikita po natin. Pero, dito po, basahin natin sa Tagalog. Dito sa Pilipos, unang kabanata, sa 12 hanggang 13 mga talata. Ibig kong malaman ninyo mga kapatid na mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Ito po aklat ng sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Mababasa natin yung kagalakan, galak, sa maraming beses sa buong Biblia. Yung salitang joy, rejoice, joyful,
ito ang pinakamaraming pagkakatitig ginamit ay sa aklat ng Pilipos. Which is ironic dahil ito ay sinulat ni Pablo sila kabilanggo. So mapapasin natin wala siyang pagdaramdam, wala siyang kapaitan, bagamat siya nabilanggo dahil sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Basahin po na, tuloy natin. So, ano pa ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba pa. So, nakapangalan siya sa mga guards sa pretoryo kanya. At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala ay lalo nagkaroon ng katapanging pahayag na walang takot ang salita ng Diyos. They become bold in preaching the gospel. Sabi ni Apostle Paul. Dito po sa New King James. Ano po? Dalawa po Bibliang binabasa natin sa oras na ito. Itong New King James, sabi rito, and most, verse 14, chapter 1, verse 4, and most of the brethren in the Lord having become confident by my chains, are much more bold to speak the word without fear. Sabihin, kumbaga po sa isang basketball team, yung kanilang star player ay na-injure. So yung iba ay nag-step up para sila ay di matalo. Parang gano'n nangyari dito. Unfortunately, ang layunin ng mga naging matapang sa pangangaral ay iba-iba. So nagtataka tayo, bakit gano'n ang ginagawa ng ibang mga mangangaral? Dahil iba-iba ang ating dahilan sa pangangaral. Gano'n din po dito sa sinasabi ni Apostle Paul. Sa Philippians chapter 1, 14, 15, 16. At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala ay lalo nagkaroon ng katapangang ipahayag nang walang takot ang salita ng Diyos. Pero dalawa ang kailang mga layunin. Ang isa, tunay na ipinapangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkaingit at sa pagkikipagpaligsahan. Ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. Ang uli gumagawa dahil sa pag-ibig, palibasin na lalaman na ako'y tinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Ngunit ipinapangaral ng una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa katapatan ng hangarin ni dagdagan ng hirap ang aking mga tanikala. Ano ang purpose ng iba? Kaya sila ay naging matapang at nasigasig sa pangaral. Yung iba ay dahil sa kabuting kalooban. Nalalaman nila itong tagapagtanggol ng Ebanghelyo ay nakabilanggo. Sabi nga po sa talatang 16, ang huli gumagawa dahil sa pag-ibig, palibasin na lalaman na ako'y tinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Pero iba naman, kaya sila nagpapakitang gilas, para pag nabalitaan ni Pablo, iniisip nila sasakit ang kalooban nila. Kalooban ni Pablo. Dahil ang mga ito'y kalaban ni Pablo. Sila nakikipagpaligsahan kay Apostle Paul. Ibig sabihin, tapos ka na Pablo, kami naman. Tapos ng kasikatan mo, kami naman. So ito'y maling, yun ay vainglory. Yung mga taong yun na nangangaral sa pagkaingit, sabi nga po ito, pagpaligsahan, at yung hangarin, dagdagan ng hirap na naramdam ni Apostle Paul, that's vainglory. So noong pangunang panahon, problema na ito. Hindi lang sa panahon natin ngayon. Kundi kahit sa panahon ni Apostle Paul, may mga preachers na vainglory, na may vainglory, na may empty conceit, nakikipagpaligsahan. They are for competition. Alam po ninyo, tayong mga mangaral, iba-iba tayo. Iba-ibang estilo, iba-ibang abilidad, iba-ibang paraan ng pangangaral, iba-iba ang pag-atake sa mga paksa. To make it interesting. Dahil may mga mangaral na very effective sa isang particular na lugar o mga tao, may mga iba naman ay mas effective sa iba-ibang lugar, ibang klaseng tao. Titingnan po natin sa mga propeta, ganoon din. May mga propeta sa mga ordinaryong tao. For instance, si Ezekiel, na propeta na kasabay ni Daniel, sila po ay exilic prophets. Sila ay nandun na sa pagkalipin sa Babylon. Si Ezekiel, siya ay nangaral sa mga ordinaryong tao.
Si Daniel ay isang hari. Bakit siya nilagay doon? Dahil may kakayahan siya sa ganung paraan. At batik si Ezekiel, meron siyang kakayahan doon sa ganung paraan. Alam ng Diyos ang ating kakayahan. At alam ng Diyos kung saan tayo effective. Doon tayo lalagay ng Diyos. Hindi tayo sa pagkikipagpaligsahan, hindi tayo sa kaigitan o sa pagkakampi-kampi. Nakikita natin yung mga kapatid na vainglory, inahatak nila ang mga kapatid sa kanila, sa Kanya. So we can have our influence. Anong influence na gusto natin na hindi yung ikaw ay tinitingala? Ang influence na gusto natin ay yung mabuting aral ng mga pagliligtas na nakikinig. That's the influence that we want. Hindi yung influence na ikikilalanin ng mga tao o ng mga kapwa umangaral. Ito, tingnan nyo rito. Dalawang grupo ng daulang layo ng pangangaral. Yung isa ay mabuting kalooban, yung isa ay sa pagkaingit at pagkipagkaligsahan. Yung isa from goodwill, yung isa from selfish ambition, not sincerely. Tingnan nyo selfish ambition, di talaga sila sincere sa pangangaral. Pero pa siya din po siya Apostle Paul. Wala siyang vainglory. Sabi ni Pastor, pabayaan natin sila. Kung ipinapangalan man nila si Kristo, kaya sila ay mali ang layunin nila kanya, pabayaan natin sila. Bakit? Sapagkat kung ang ibanghelyo kailangan papangaral, yun na kinig ay maliligtas pa rin. So itong mga nanit sa baptizer, patay kayo dyan. In other words, kung ang mangaral ay walang kaugnay sa kaligtasan ng inaaral niya, basta ang kanyang inaaral ang ibanghelyo, in other words, yung kanyang sariling pananampalataya, kay sincere siya sa pangangaral o hindi, meron siyang ibang layunin, kung ang ibanghelyo kanyang ipapangaral, maliligtas pa rin nakikinig. Patay yung mga baptizer na gusto Kristiyano. Kung ang preacher ay walang kaugnay sa kaligtasan ng inaaralan niya, kung di nga ebanghelyo magliligtas sa kanya, gayon din naman doon sa issue na yun. Di ba mga kapatid? Sasabi ni Pablo, what then? Ito yung attitude ni Pablo sa ganitong bagay. Sabay nagagalit? Hindi. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. And in this I rejoice, yes, and will rejoice. Sabi ni Pablo, bayaan natin sila kung gano'n ang layunin nila. Kasi pinapangalan si Kristo, I will rejoice. Bakit? May maliligtas sa inyo. Anong interest ni Pablo? Yung sarili niya? Ang interest ni Pablo, hindi sarili niya. Anong interest ni Pablo? Kaligtasan naman kaluluwa ang interest ni Pablo. Ganon din sana tayo. Ang kaligtasan ng mga tao ang maging interest natin. Ito po itukso sa lahat. Tandaan po natin. Dito po sa 3 John 9 to 11, mayroong vainglory sa mga nangunguna sa iglesia. Sa mga nangunguna sa local churches, meron ding vainglory. They seek preeminence o pagkamataas. Sabi po ni Apostle John, I wrote to the church, but Diotrephes, Diotrephes, who loves to have the preeminence among them, does not receive us. Therefore, if I come, I will call to mind his deeds which he does, prating against us with malicious words. Ito sinisiraan niya si Apostle John at ang mga kasamahan niya. And not content with that, he himself does not receive the brethren and forbids those who wish to, putting them out of the church. Yun po sa wikang Banyaga o English. Dito lang po sa ating sariling wika ay ating babasahin. Sao na ito sa atong kaugalingang lingwahe. Dito po sa 3 John 9 to 11. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia, ngunit hindi kami tinanggap ni Diotrephes na nagnanais maging pangunahin sa kanila. Kaya't pagdating ko niyan ay ipapaalala ko ang kanyang ginagawa. Nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin. At hindi pa nasisiyan sa ganito. Hindi niya tinatanggap ang mga kapatid at tinadlangan ang mga nagnanais tumanggap sa kanila at pinapalayas sila sa iglesia. Gusto niya sa magkaroon ng pangunahin. Gusto niya sila nga masusunod.
May mga kapatid na ganyan eh. Minsan sa local church, especially wala pang elders, so nagmi-meeting kalalakihan, minsan may mga kapatid ko sabi gusto niya sila nga masusunod. Ayusin niya ang daang lahat. Sabi niya, mali yan, mali ito. Mali yan, mali ito. Dapat natin gawin ganito. Diotrepes yun. Ang leadership po sa church, hindi po domination. Ang leadership sa church ay consensus. Tinatanong natin ang bawat isa. Kung ikay elders sa isang local church, okay, kayo magdidesisyon, totoo yun. Pero kukuha kayo ng input sa mga kapatid para makapag-desisyon ka ng mabuti. That's the leadership sa loob ng church. Hindi po domination o pagiging bossy-bossing. So, huwag tayo maging Diotrepes na gusto sila ang paunahin. So, ang tamang attitude po yan, tulad sinabi natin sa Philippians chapter 2 verse 3, with lowliness of mind, with humility. Hindi tayo nagmamataas. Hindi tayo nagmamataas. Ito yung pong may termino, nalimutan ko po yung ginagamit dito eh. Basta, with lowliness of mind. Ganyan. Esteem others better than himself. So, yun po ang sinasabi ni Apostle Paul. So, we should be humble. Tayo po ay maging mapagkumbaba. Yun ang kaisipan ng ating Panginoon. Bagamat siya nasa langit, siya nagpakumbaba, at siya nakitulad sa atin, at naging masunod hanggang sa kamatayan sa krus. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba higit na mabuti kaysa inyong sarili. Kumisan, kailangan mo nila magparaya. Sige, mabaya mo, kung yun ang gusto nila. Lalo, kalimbawa, anong kulay ng mga upuan ng pang ikukulay natin. Sabi ng isa, puti. Sabi ng isa, brown. O, sige. Kulay lang naman ng ano yan eh, upuan. Kaso walang kaulay sa kaligtasan yan. Pero kung pipili, maganda black. Hindi maganda black na lang. Okay. Mas yung bagay niya, brown na yan. Ay, ibang usapan yan. Yan ang po kinukundin ng Apostle Paul. Ituring na ang iba higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Yun po ang tamang attitude na dapat natin ilagay sa ating mga sarili. Huwag yung tayo nagmamataas. O gusto natin sa tayo lang ang kilalanin, tayo lang ang paniwalaan. Hindi natin pinag-usapan rito yung Ebanghelyo po doon sa mga bagay na binigyan tayo kalayaan ng Diyos na tayo nagdidesisyon. Hindi po gano'n na sinasabi ni Apostle Paul. Sabi nga, look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Hindi lamang ang sarili. Ito maganda yung Tagalog po rito eh. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Yun yung healthy attitude, tamang kaisipan nyo. Para maiwasan po natin na tayo matuksong magkaroon ng vain glory. Pumalik po tayo sa the spirit of service. Alam po nyo ba, sa John chapter 13, bakit ang ating Panginoon, na siyang Panginoon na mga lagad, bakit niya inugasan ng paa ng mga lagad? Ito'y taliwas sa kanilang tradisyon. Ang tradisyon sa paghugas ng kamay, kapag ka ang bisita mo ay kapantay mo, bibigyan mo siya ng tubig, bahala sa maghugas sa paa niya. Kapag ka ang bisita mo ay mas mataas sa iyo, ikaw maghugas sa kanyang paa. Pero ang ating Panginoon na mas mataas, sapagkat siya ang kanilang Panginoon, siya ang kanilang guro, siya naghugas ng paa ng kanyang mga galaga o kanyang mga tinuturuan, mga kapatid. So, bakit gano'n? Nagpapakita siya ng halimbawa. Dito po sa John chapter 13 verse 5 at mga sumusunod, pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ng mga paa ng mga lagad. At pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Lumapit siya kay Simon Pedro na tanong sa kanya, Panginoon, hugasan mo ba ang aking mga paa?
Sabagot si Jesus sa kanya, ang ginagawa ko hindi mo pa naunawaan ngayon, ngunit malalaman ng pagkatapos ng mga ito. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi mo hugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita hugasan na hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, hindi aking mga palamang, kundi pati ang aking kamay at ang aking ulo. Typical Peter, ano po? Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na hindi na kailangan hugasan maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos. Kay malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Sapagkat nalalaman niya kung sino nagkanulo sa kanyang sinabi niya, hindi lahat sa inyo malinis. Kaya nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang damit at muling mangupo, sinabi niya, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinawag siya ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay nagugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat din mahugas ng mga paa ng isa't isa. Ano ibig sabihin? No? Kung ako nga na inyong Panginoon at guro ay naglingkod sa inyo, maglingkuran kayo sa isa't isa kanya. Ano sinasabi niya rito? Walang mataas sa inyo. Nung maalala po natin, yung nanay ni John at saka yung kapatid niya, na humingi ng kahilingan sa pailagay mo sa iyong kahirang ang isa sa kanyang kaliwa at sa isang kanan kanya. Ano sabi ng Panginoon? Ang nagpapakumbaba ay aking itataas. At ang nagtataas sa kanya sarili, aking ibababa kanya. We are in the spirit of being a servant. At tayo lingkod ng ating Panginoon. Balik po tayo sa 1 Corinthians chapter 3, verses 5 to 7. Bakit sa Corinth, sabi niya, nagkakabahagi sa ako si Pedro, ako kay Pablo, ako kay Apollos, ako kay Jesus. Mali kayo, sabi ni Pablo. Tingnan niyo. Who then is Paul and who is Apollos? But ministers or servants through whom you believed as the Lord gave to each one. I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. Sino may halaga? Ang Diyos. Siya nagpapalago. Tayo ba nagpapalago? Ang Diyos siya nagpapalago. Hindi tayo. Sa paano parang? Sa pamagitan ng salita. So, ang tamang kaisipan dyan, tayo mga naglilingkod ay mga lingkod. Maglingkod tayo sa binigay sa atin ng Panginoon. Dito, si Apollos ay magaling sa pagdidiling. Si Pablo ay magaling sa pagtatanim. So, gawin natin ang kakayahan natin sa kaharian ng Diyos. At wala sa espiritu ng paligsahan o namang layunin o kapakinabangan. Maaari. Tingnan po niyo ang espiritu ng pagiging alagad. Meron ba tayo may pagmamalaki sa Diyos? Meron ba tayo may pagmamalaki sa Panginoon kapag nagawa natin ang dapat nating gawin? Meron ba tayo pagmamalaki sa Panginoon at dapat pagmalaki sa Panginoon at sa Diyos? Kung ikay katulong o lingkod ng isang tao at nagawa mo ang gawain mo, meron ka bang karapatan na ikaw ay tingalahin ng iyong Panginoon? Panginoon, bigyan mo ko ng medalya. Ginawa kong pinagagawa mo sa akin. Wala. Bakit? Sapagkat ikay lingkod lamang. Gawain mo yon. Katungkulan mo yon. Responsibilidad mo yon. Hindi ka kailangang kilalanin dahil sa ginawa mo. Dito po sa John 17, verse 9 to 10. O verse 8 hanggang 10. Sa alip, hindi ba niya magsimula tayo sa 7 hanggang 10. Sino sa inyo na mayroong aliping nag-aarano o nag-aalaga ng mga tupa, magsasabi sa kanya, pagkagaling sa bukid, pumarito ka agad at maupo ka sa pag ng pagkain? Ganun ba? Masasabay ba yung lingkod sa kanyang Panginoon? Sa halip, hindi ba niya sasabihin sa kanya, ipaganda mo ako ng hapunan, magbigkis ka, paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain, makainom, pagkatapos ay kumain ka at uminom? Pinasasalamatan ba niya ang alipin sapagkat ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na iniutos sa inyo, inyong sabihin kami mga aliping walang kamuluhan, ginawa lamang namin ang aming katungkulan. Tayo mga lingkod ng Panginoon. Lingkod lamang tayo ng Panginoon. So kung ginawa natin ang dapat nating gawin, wala tayong dapat expect na tayo parangalan. Sapagkat lingkod lang tayo.
Minsan nawawala po sa iba sa atin yung ganong klaseng kaisipan. Na tayo lingkod lamang lahat tayo lingkod lamang ng Panginoon. Wala tayong karapatan sa pagmamataas at pagingin ng pagkakilala sa kaharian ng Diyos. Di siya Apostle Paul, binigyan siya ng tinik sa laman. Bakit? Si Apostle Paul, katulad ng natin siya. Siya'y tao, pinaaari siya matukso. Ayon sa pagkakataon. Ano ba ang kalagay ni Apostle Paul na naiiba? Siya ang pinakamaraming naisulat sa Bagong Tipan. In other words, sa kanya binigay ng Diyos ang maraming pagpapahayag ng salita ng Diyos. Maraming pinagkatiwala ang Diyos sa kanya sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. So ano ang nangyari kay Apostle Paul? Tingnan siya, Apostle Paul, katulad ng natin siya. Meron siyang tukso na magmataas kaysa sa nararapat. Kaya inisip na si Apostle Paul ay isang talaga namang sakdal. Totoo yun. Pero katulad lang natin siya. Natutokso rin siya. Tingnan po yun sa 2 Corinthians chapter 12, 7, verses 7 to 9. Babasahin natin sa New King James, tapos babasahin natin sa ating wika. And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, hindi na siya nagreklamo. Bayan ko na lang kayo, mayroon akong tinik sa laman. So, dito sa ating wika, yung 3 beses nanalangin sa Panginoon, matanggalin yan. Tinanggal ba lang Panginoon? Hindi niya tinanggal. Hindi mo yung tinanggal dahil kinapupotan ni si Pablo? Hindi. Dahil yun ay mas mabuti kanya. Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya upang ako'y huwag magyabang ng labis. Tingnan nyo. Binigyan ako ng isang tinik sa laman. Isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang huwag akong magmalaki ng labis. 3 ulit ako nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong nagmamalakis na may kagalak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Sabi, kung wala yung tinik na yun at nagmayabang si Pablo, mawawala siya sa ating Panginoon. Hindi siya maniligtas. Pero kung doon yung tinik na yun, nagpapaalala yun sa kanya. Kung pa kasi umasa sa ating Panginoon at hindi sa kanyang sariling kakayahan. Sa ating pong pangangaral, paano tayo mangangaral? Yung po mga kapatid na vainglory, gusto na sila na iba sa kanilang pangangaral. Gumagamit sa iba-iba klaseng gimmick para maging entertaining ang kanilang pangangaral, which is wrong. Yung entertaining sa preaching doesn't say. The gospel does say. Hindi yung ating entertaining. Dito po sa 1 Corinthians chapter 2:1-5. Mga kapatid na ako'y dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patutuo ng Diyos sa pamamagitan ng matayog na pananalita o karunungan. Sapagkat ako aking ipinasyang na walang anumang malaman sa gitna ninyo maliban sa Yesu Kristo at siya na ipinako sa kus. In other words, the gospel. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot, at lubang panginginig. Bakit? Alam ni Pablo yung kanyang seryosong responsibilidad. Ang aking pananalita at aking pangangaral hindi sa pamagitan ng mapangakit ng mga salita ng karunungan at kundi sa pagmamalas ng Espiritu at kanyang kapangyarihan, upang ang inyong panampalataya huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sa ating pangangaral, hindi tayo maasa sa galing ng ating pananalita. Tayo maasa sa salita ng Diyos. May mga kapatid, magdalagay lang sila ng isang 2 talata, magsasalita. Wala naman silang sinasabi na galing sa salita ng Diyos. Hindi.
Ang pananampalataya natin hindi base sa salita ng tao, kundi sa salita ng Diyos. Di pangalan natin ang salita ng Diyos. Hindi i-entertain, gumamit ka ng karunungan para may ipakita marami kang alam. Vain glory. Pagka ganun po ang ating gagawin sa ating pangangaral. So, tingin sa Apostle Paul, ganun po makikita natin sa kanya. Ano ang ating magiging focus? Anong focus natin? Hindi sarili natin. Anong focus na dapat natin ilagay ng ating sarili? Si Kristo at ang kanyang ebanghelyo ang pagliligtas ng mga kaluluwa. That's the proper focus. Sabi nga, ulitin natin sa Philippians chapter 1 verse 18. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. And in this I rejoice, yes, and will rejoice. Dito po sa ating sariling wika, ulitin po natin yan. Sa Philippians 1:18, ano nga? Kahit sa anumang paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan, ay pinapayag si Kristo. At sa ganito'y nagagalak ako. At ako'y patuloy nagagalak. Bakit? Ang focus si Pablo hindi sa sarili niya, kundi sa kay Kristo at ang ebanghelyo niya at sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Sabi ni Paul, basta may maliligtas ng kaluluwa, basta si Kristo na ipangaral, bahala na kailang layunin, ang kailang dahilan ba sila nangangaral, sabi ni Apostle Paul. Which is a good attitude, di ba? Mga kapatid. Kung tayo po ay mangangaral, walang pumilit sa atin na mangangaral tayo. Walang pumilit sa atin. Tayo ang gustong mangaral. Hindi tayo personal na sinugo ng Panginoon. Tayo ang gustong mangaral. Gusto nating maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral. So, kung hindi ka magkaroon ng support, then support yourself. Wala namilit sa iyo. Kung magkaroon ka ng support, very good. Pero hindi yan ang ating layunin. Hindi yan ang ating focus. Ang focus natin sa pangangaral ng Ebanghelyo. Bakit? Sino ba dapat magkaroon ng pangunguna sa iglesia? Ang ating Panginoon. Sa Kanya lamang ang maaring bigay ang pagkamataas. Hindi po sa mga tao lamang na katulad natin. Dito po sa Colossians chapter 1. Colossians chapter 1, 15 to verse 18. Siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang pangalan sa lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa pamagitan ng nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita. Maging mga trono, ang mga pagkapanginoon, maging mga pinuno, ang mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay nilalang sa pamagitan niya at para sa Kanya. Sa mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahawakang sama-sama sa Kanya. Siyang ulo ng iglesia, siyang ulo ng katawan, ang iglesia. Siyang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ang maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Sino? Kanino ang preeminence sa iglesia? Sa ating Panginoon lang. So kung gusto mo nang maging pangunahin sa iglesia, that's blasphemy. Sino lamang dapat may pangunahin sa iglesia? Ang ating Panginoon. Sapagkat ito'y kanyang iglesia, di sa ating. Likod lang tayo ng Panginoon. Tandaan natin yun. Gusto mo ng preeminence? That's blasphemy. Sapagkat ang preeminence ay dapat lang sa ating Panginoon. Lahat ng kalalatihan, all glory should belong to Christ and Him alone. Hindi sa ating. Gusto mo nang ikay pinupuri, magpolitiko na lang kayo. Sa Acts chapter 20 verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang bungkawan sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sa kanya yun, di sa ating. Ang pagkamataas o vain glory has no place in the kingdom of God o sa iglesia ng ating Panginoon. Dito po sa 2 Corinthians chapter 12, 7 to 9. Binasa na po natin ito kanina. No po? Ito po ay kay Apostle Paul. Kung siya magmamalaki ng labis, yan po ay kasalanan sa Diyos. Maaaring pwede mo sabihin ang gawain mo for your information, pero doon lang. Hindi po yung nagagantay na tayo purihin, parangalan, itaas.
We honor, ginagalang natin dapat igalang. Pero hindi lang. Huwag natin pagkamalan yan sa itinataas o nilalagay natin sila sa preeminence. Bakit? Vain glory will lead one to hell. Di tayo maniligtas. And it will lead to divisions. Dahil yun pagkakampi-kampi na yan. Gusto mo nakikilalanin ng mga tao. You want others to go to you. Yan magkakaroon ng faction yan, division. And that's not good. So ito po ang ating paksa. Sa gabing ito, tinatawag po nating vain glory. Yan po ay hindi maganda. Manatili po tayo sa spirito ng kapakumbaba. Nakilalanin po natin lahat tayo lingkod lamang ng Panginoon. Lahat tayo naglilingkod sa Panginoon sa iba't ibang paraan. Pero ito tayo naglilingkod lamang sa Panginoon. At kung magawa natin ang dapat natin gawin, wala tayong dapat na ipagmalaki. Sapagkat lingkod lang tayo ng Panginoon. Hindi tayong Panginoon. Tandaan po natin yun. Di ba? Sa Romans chapter 12, ipinakikita sa atin yan. Iba-iba ang ating kaloob, pero tayo lingkod ng bawat isa, sabi rito. Dito po sa 12, ano po? Dito po sa verse 4, verse 6. Sapagkat kung paano sa isang katawan ay meron tayong maraming mga bahagi, at ang mga bahagi hindi magkatulad ang gawain. Kahit tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at ang mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Tayo ay may kaloob na magkakaiba ay ibinigay sa atin. Kung propesya, gamitin mo ito sa sukat ng pananampalataya. Kung sa paglilingkod ay sa paglilingkod, o nagtuturo ay sa pagtuturo, o nangangaral sa pangangaral, ang magbigay na may magandang loob, ang namumuno may pagsisikap, ang mahabagin ay may kasiglahan. So tayo po binigyan ng kani-kanyang lugar sa kaharian ng Diyos. There is no room for competition. There is no room for vain glory. Yung po ito po ang ating paksa sa gabing ito. Sana po ito'y nakatulong sa ating kahit papaano mga kapatid. Arnold Dasilo, gandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Bakit natin lagi ito cephalomagaly? May mga kapatid na lumalaking ulo na hindi dapat. Sabihin, pag sila'y kinikilala na sa kanilang kakayahan, pag sila'y palagi na-invite sa mga gospel meeting, either na siya mangangaral, siyang leader o naman, lumalaking ulo. Nagkakaroon sila ng cephalomagaly. Huwag po. Panatilihin nating maliit ang ating ulo. Maliban lang kung natural na malaking ulo mo. Hindi yun ang ating pinag-uusapan. Meron talagang tao likas na malaking ulo. May mga tao naman maliit ang ulo. Kami na ni Brother Jim Bautista, papunta kami ng, hindi ko alam, sa Leyte ba yun? Nasa airport kami. Sa Cebu yata. Sabi, hindi ko alam. Basta kami papunta, Leyte. Nakakita kami ng isang tao maliit ang ulo, ang laki ng tiyan. Sabi ni Brother Jim Bautista, mas maganda kung tignan na malaking tiyan ko, malaking ulo ko. Kasi sa tao niya, maliit ang ulo, malaking tiyan. Hindi magandang tignan. Ganyan. So, sabihin, huwag tayo maging cephalomega. Huwag tayong ganun. Na meron tayong para bagang figurative cephalomagaly. Huwag. Palagi lang tayong ganito. Huwag tayong magbago. Napagkat ang recognition ay magagaling sa Diyos. Di ba kung hindi tayo kinikilala, so what? Hindi naman tao ang Panginoon natin, kundi ang ating Panginoon. So, kung binababa tayo, pabayaan natin sila. Dahil tataas tayo ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Arnold Dasilo, gandang gabi po sa lahat na nakikinig. Oljan Ocampo, good evening po sa lahat. Maricel Santos at Tibagos, maayong gabi po. Lonita Torrelisa, Naimbag Arabi, kada kayo kakabsat, Manipod, dito'y Candon City. Ay ibig sabihin na Manipod, galing dito. Dito. Melinda Dizon Celis, good evening po, Brother Lordy, Samuel Graneta, good evening again, fellow listeners. Julie Divine Albano Tate, watching from Digo City, Davao del Sur.
Edna Delfina Villamayor, good evening, listening po. Roy Babs Capili, good evening. Kapagpalang paginig po sa atin lahat. God bless. June Bautista, hello to all. Ganyan. Rufert, magandang gabi po. Rosalito Efnato, kaya po parati po kami nakikinig at nagtatanong sa iyo, Brad. At bakit po? Good evening po. Good evening po sa lahat. May nagsasabi rin po na naiba talaga raw siya kung siya ang magtuturo kumpara sa iba. Vainglory yan. Maayong gabi, Brother Lordy, og sa tanan. Good brother Lordy Salunga, watching from my home, Magpet, North Cotabato. Ito po si Hope Hitdang. Pasensya ko, hindi ko ma-pronounce na maayos. Ano po? Ricky Alili, watching, magandang gabi po mga kapatid. Medic Canono, magandang gabi po sa mga kapatid. Dante Floresca, na Ibag Arabi po, Ilocano si Dante. Don Estrada Cadayona, watching, magandang gabi kapatid from Malungon, Sarangani. Jojo Campo, good evening to all. Marcel Santos Antibagos, blessed. Tapos meron siyang wala akong nakikita ang tanong. Ano po? Pero balik tayo dun sa interesting po itong comment ni Brother Nando. May nagsasabi rin po na naiba talaga raw siya kung siya ang magtuturo kumpara sa iba. Siguro nga. Iba-iba naman po talaga tayo sa pangangaral. Hindi tayo pareho-pareho ng style. Huwag naman nating ipagmali kung medyo binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos. Gamitin natin kakayahan para makatulong tayo sa mga kapatid. Huwag nating pagmalaki yun. Hindi naman galing sa ating kakayahan. Binigay lang sa atin ng Panginoon niya. Kasama po ba sa Vainglory yung hindi na nakikinig dahil mga sabo? Oo. Ito, meron kong napapansin kung minsan. Po. Hindi kayo nagtuturo, hindi siya nakikinig. Nagtuturo, hindi siya nakikinig. Lalabas siya. Hindi siya nakikinig. At yun ang mga taong mataas ang tingin sa sarili. Hindi ko na kailangan pakikailan ko na yan. That's vainglory. O kaya, umangat sa buhay, hindi na nakikinig sa iba. O kaya, hindi na sumasama sa gawa dahil yan ang vainglory po yan. Jojo Campo, sa sinabi ni Jesus, alina sa akin lahat kayo magpagal, nabibigatan, at bibigyan kita ng kapahingahan. Sinabi niya, ako'y maamo at mababang puso at makakalap kayo ng kapahinga sa inyong mga kaluluwa. Ito yan po sa Matthew chapter 11, 28-30. Hinihimok ng Pilipos 2:3 ang kababang loob ng isip. Ang salita ay pinag-uusapan sa pagiging kababang loob o kababang loob isa na mas mabibilang sa iba kaysa sa kanyang. Tama po yun. Sabi ko nga, mahirap na ikaw lang magaling. Dahil kapag meron kang hindi alam, wala ka na mapagtatanungan. Kasi ikaw pinakamagaling. Pero kung ikaw ay hindi ang pinakamagaling, meron kang pagtatanungan. Hindi ko talaga makalimutan yung sinabi sa akin na yun ni Brother Ronaldo. Tanggapin mo na may mas magaling sa'yo. At tanggapin mo rin na mas magaling ka sa iba. Para makatulong ka sa kanila. At kung meron naman mas magaling sa'yo, edi siya'y makatulong sa'yo. Ang ganda yun, di ba? Kasi isipin mo, ako lang magaling. Ako lang tingalahin nyo. Ako lang ang pakinggan nyo. Vainglory yun. Lala po kayo mga tanong, mga kapatid. Ingatan po natin itong cepalo. O hindi, pag lumalaki yung ulo niya na abnormal, halimbawa, hydrocephalus, sa mga bata yan na lumalaki yung ulo dahil may tubig sa utak, ay paggamot niyo. Ngayon, kung lumalaki ang ulo niyo na sa physical na ulo niyo, na hindi nararapat, paggamot kayo. Pero talagang ganun ang ulo, wala tayong magagawa doon. Pero sa spiritual, ganun din. Kung lumalaki ang ulo niyo, tumataas ang tingin sa sarili niyo, paggamot kayo. Bumalik kayo sa salita ng Diyos. Yun ang bakuna. Yun ang medicine sa merong cepalomegaly sa karin ng Diyos. Tayo magpakumbaba. Kilala natin tayo mga lagad lamang ng Panginoon. Wala nang higit doon.
Dahil tayo alagad lamang talaga. Meron pa pong isa rito na iwan. Minsan may ayaw na mas nasasabihan. Kasi nga umangat na sa buhay, kaya nagagalit pag nasasabihan. Alam po nyo, sa 1 Timothy chapter 6:17, ito po ang sinasabi. Command those who are rich in this present age. Ito yung mga Kristiyanong mayaman po. Not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God who gives us richly all things to enjoy. Dito po sa Tagalog. Ang mayaman sa sanglibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas. Huwag umasa sa mga kayamanan, hindi tiyak kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Ibig sabihin, ituro natin yan sa pulpito. Turo natin mga kapatid na may nakakangat sa sa buhay. Turo natin sila. Yung obligasyon ng mga yan. Rasulito Eptardo, kung si Mrs. mo nagagalit sa'yo, brother, pataya mo na. Sabi talagang ito si Brother Rando, huwag din no? Wala kang magagawa dyan, Brother Rando. So wala na po tayong tanong at comments. Basta tayo po ay keyword. Ang bakuna sa vainglory, humility. Huwag tayo magmataas. So tayo po ay manalangin. Mga banal, kami po yung mga taong may kahinaan at kami mga tao may karumpukan o Diyos. Kaya po kami nagpapasalamat sa inyo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dahil kung di kami karapat-dapat ay naging matuwid dahil pinatawad niyo kami sa iyong mga pagkakasala. Nawa may kami palaging nakatapak sa lupa na kami mapagkumaba at huwag magmataas ang isip at kalooban. Huwag namin ituring ang aming sarili mataas sa kami mga kapatid o mga pinakamarunong sa aming mga kapatid. Kung di kami maglingkod sa bawat isa sapagkat tulad sa isang katawan, kami bahagi ng isa't isa. Sana po huwag namin gawin ang anumang bagay sa pamamagitan ng pagpapaligsahan ng pagmamataas, kundi sa kababaan ng kalooban na iturong namin ng bawat isa na higit kaysa sa amin. Sana po ibantayin niyo ang aming mga puso na huwag kaming magmalabis. Patawarin niyo kami, Ama, sa mga pagkakasala na namin nagagawa. Dinadalay pa rin namin ang mga kapatid na kasalukuyan na sa karamdaman. Sina kapatid na Rodi, Stertes, Jay Jr. at yung kanilang apo, si Turdy, yung kampad. At pinapalaan din po namin si Sister Flo Sikat ng Mindoro at ganyan din po si Mario Kai ng Mindoro. Sana po sila yung gumaling at makasama pa rin namin sa paglilingkod sa inyong kaharian. Naway manatili kami sa inyong salita o Diyos. Huwag kami maging mata sa aming sarili mga kaaka. At tabahin po niyo kami, ingatan niyo kami, lalo po sa kasalukuyang panahon ng panganib na dulot ng pandemyang ito. At ang mga bagay na ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng Kristo. Amen. Lalo po nakikitang comments o tanong. So maraming salamat sa inyo mga kapatid. Tayo mag-ingat at stay safe.